Pwesto tayo rito. Medyo malamig na ng konti pero kaya pa naman. Kakaulihan na dito mga parto. Mayroon na mga chine-check, no? Isang construction site, no? Mga nagtatrabaho sa construction ay chine-check na rin, no? Ng CBSA mga par. Ito, Davao del Sur, nandito. Oh, Canada! Good morning mga par, dito kami ninday sa labas kasi nagkaabang kami ng kanyang school bus. Kasi hinday yun. Malamig na mga par, no? Yes, and I'm not Saan nilalamig na nga si Inday? I am not excited for winter. Ito na yung school bus ni Inday. Kiss mo na. Bye, Pange. Bye Inday. Enjoy. Pasok na mga par. Ambay tayo mga par. Ito sa ating ano, sa ating spot, no? Tayo pwesto tayo rito. Good morning mga par, no? Ginamit natin itong ating ano, bira ko lang magamit ito mga par, no? Itong ating DJI na ano, na mic. Nagagamit ko lang siya sa ano mga par, sa cellphone, no? Kasi hindi siya makakonect dun sa GoPro ko. Kasi nga yung GoPro ko ay GoPro 9 mga par. At kailangan ko pang bumili ng ano, media mod, no? Para lang mai-connect ko tong mic natin, no? Kaya ayun, ang ginagamit natin ngayon sa cellphone na lang kasi meron man siyang parang ano mga par, no? Inaano sa cellphone tapos kukonek siya dito sa ano ko. Pero pag ang GoPro ang gagamitin ko, ano siya mga par, no? Wala siyang ano, mic. Bibilang ko pa siya ng media mod bago ko ma-connect to, no? Yun nga, hindi pa tayo mag-upgrade mga par, no? Kasi okay pa naman, malinaw pa naman yung kuha ng aking GoPro 9, eh. Shoutout pala kay Andrea Jeds TV, no? Panood ko yung ano niya, no? Nag-upgrade siya ng mga gamit ng pang vlog niya mga par. Napakaganda. And syempre yung iPhone 17, no? Pro Max pa, 1 terabyte pa. Napakaganda, no? Shoutout Andrea Jeds TV, no? And congratulations, no? And deserve naman nila yun mga par. And syempre afford naman nila na magkaroon ng ano mga par, no? ng bagong ano, pang-vlogging na gamit mga par. And mayroon din nga silang ano, biyahe mga par, no? Mayroon silang babakasyon sila sa Cancun, no? Sa Mexico. So yun, abangan natin yun, no? Andrea Jeds, abangan ko yung ano, yung vlog nila. Maganda mag ano kasi sila Andrea Jeds, no? Kasi nagta-travel vlog, camping vlog, tapos nagna-nurse vlog, no? Marami yan silang ano mga par, binablog, sinishare din nila, no? Doon ko doon sa vlog ni Ma'am Ina, no? Ma'am Ina Andolong, no? Nalagay ko sa kanya dito yung kanyang YouTube channel mga par, no? And panoorin nyo. And saka yung live nila, no, ni Attorney Lou, no? Yun, napakaganda yun mga par. Parang free consultation na rin, no? Pwede ka magtanong doon sa live nila. Yun, sinasagot ni Attorney Lou, no? So magkakaroon ka ng idea mga par, no? Basta yung mga case mo hindi naman masyadong komplikado, no? Pwede kang mag-ano doon, mag-comment, no? Para masagot nila, no? Magkakaroon ka lang ng idea mga par at kung anong dapat mong gawin. Pero yun nga, kung medyo complicated, no, yung kaso, mas maganda mga par na ano ka, no? Mag-book ka ng consultation mga par.
para talagang mapag-usapan nyo doon, no, kung anong magandang gawin, kung anong mga dapat mong gawin, no, para aware ka rin, no, at maano mo mga par, masikaso mo kagad, no, kasi syempre baka may mga documents na matagal mo kunin, no, or may mga kailangan kang buuing oras, no, sa trabaho, may kailangan ka sa employer, no, marami mga par. So kailangan talaga mag-book, no, ng consultation. Downside lang, syempre may bayad mga par. Depende na lang kung sino mag-aasikaso. Mayroong mahal, mayroong mura, no. Kayo na lang ang bahala. Syempre, yun nga ang sinasabi ko, kailangan yung mga lisensyado, no, mga legit talaga na nagbibigay ng serbisyong legal mga par, no. Hindi po pwede yung mga ano lang, no, kung sino-sino lang dyan na wala naman lisensya, no. Yun nga, nagkakaulihan na dito mga par, no. Mayroon na mga chine-check, no, isang construction site, no. Mga nagtatrabaho sa construction ay chine-check na rin, no, ng CBSA mga par. Yun yung may authority na mag-check sa mga nagtatrabaho rito, no, sa Canada, no. Kaya yun, mag-iingat tayong lahat mga par. And yun nga, magiging malaking epekto yan sa application nyo pag once na nahuli kayo, no, or na-check yung inyong pinagtatrabahuan, no? Kung talagang nakita nila na lumabag ka sa rules mga par, no, kasi lahat kami dito may permit mga par, no, and yung permit may restriction mga par. May nakasulat doon na restriction, no, na nakasulat din doon yung expiry date, no, ng iyong permit, no. And pag lumabag ka doon sa restriction na yon mga par, no, ay malaking problema yan sa application nyo, no. Lalong-lalo na kung may plano kayo mag-apply ng yun nga, yung PR nyo, no. Kasi sa PR mga par ay talagang mas maigpit yung ano niyan, no, yung pagche-check nila, no. Talagang titingnan nila lahat, no, na kung sumusunod ka ba, no, kung wala kang nilabag na rules na nakasulat doon sa permit mo. Lalong-lalo na number 1 yung trabaho mga par, kasi napakalaking ano yan, napakalaking problema yan mga par kung nilabag mo yung rules, no. Kagaya ng student mga par, no, nakalagay lang doon na allowed lang sila mag-work ng 24 hours a week, no. Pero kung lalampas ka doon mga par ay talagang problema yon, no. Malaking problema mga par. At maapektuhan yan, maapektuhan yung application mo, no. Kasi yun, magkakaroon ka ng record sa system nila, and pag once na mag-apply ka ng PGWP or mag-apply ka na ng PR mo, no, makikita yan doon mga par. At maaring yan pa yung dahilan na hindi ka nila i-approve, no. Lalong-lalo na ngayon na mahigpit, par, no, talagang nagbabawas sila ng tao ngayon dito sa Canada. So yun, mag-iingat tayong lahat mga par, no. Kahit saan naman mga par, no, kahit sa Pilipinas mga par, mayroon din mga nagtatrabaho doon na mga bawal mga par magtrabaho, no. Then pag yung immigration nga natin mag-check, no, marami ring nahuhuli mga par na talagang hindi naman dapat magtrabaho. May mga overstayed pa nga, no. Surprise visit, no, sa isang construction site, no, sa Calgary. At maraming ano mga par, no, pinapila sila, no. Chinek syempre yung kanilang mga papel, no, kung authorized sila magtrabaho, no. At yun, sabi doon sa interview mga par, no, na meron nakabalik sa trabaho, meron ding hindi. So meron mga kumbaga nagka-problema mga par, no. Baka may problema sa papel nila kaya hindi sila pinabalik mga par doon sa trabaho, malamang, no. Comply ka dyan kasi malaki ang problema mo, no, na malaki ang problema ang kakaharapin mo pag hindi ka nag-cooperate mga par, no. Kasi sila yung talagang may authority dyan. Pero malamang mga par, yung mga hindi pinabalik sa trabaho, no, kagaya ng sinabi ng babae, malamang may problema yon sa kanilang mga permit, no. Kasi siyempre pinatigil sila sa trabaho, no. Kaya ayun, malamang may kasunod pa yan mga par, no.
Yan nga, ang ano dyan kasi hindi natin alam, no, kung saan sila mag-inspection, saan sila, kung anong oras, no. Sila lang nakakaalam yan. At kung gusto nilang mag-check, mag-check yan sila mga par. Kaya mag-iingat tayo, no. At kung wala naman tayo nilabag mga par, no, sa rules sila, no, kung legal naman tayo magtrabaho mga par, wala tayong dapat ikatakot, no. Siyempre, kahit anong oras sila dumating, walang problema yon, no. So, yun, maraming salamat mga par, no, sa lahat po ng mga bago nag-subscribe sa atin, sa mga nanood, nag-like, no. Shoutout sa aking pamilya dyan sa Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur, no. At yun nga, ibalitaan natin yung mga par na naglindol, malakas ang lindol, no. Yun, okay naman sila ng mga pamilya ko doon sa Davao, no, sa Digos. So, yun, pinagdadasal natin, no, na sana, no, maging okay na ang lahat, no. Tayo ng mga Pilipino talagang ano naman tayo, no. Madaling makabangon, no, madaling makabawi, no. Nakaka-adjust tayo agad. So, ayun lang mga par. Maraming salamat ulit. To God be all the glory, no. And we'll see you on the next one. Bye.